Naranasan niyo na bang magmakaawa para pakawalan kayo ng isang tao? O 'di ba, grabe na 'tong storya na 'to. 'Di ba, ang pagmamakaawa na pinag-uusapan natin dati, yung nagmamakaawa ka na sana 'wag kang iwan, na sana ikaw na lang, ako na lang ulit, gano'n. Pero ngayon ang pagmamakaawang ito ay kakaiba, baliktad naman. Pagmamakaawa para ikaw ay pakawalan, charot. Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel, and I know today is Friday pero wala tayong pa-live on-cam video dahil medyo may pinuntahan po ang inyong Mama Mia kasi may mga nangyayari sa buhay na hindi natin inaasahan. Kaya ganon. Pero anyways, bagong kwento naman ang ating pagsasaluhan, and I know, eto naman ang pinaka-importante para sa inyo. Kaya wag na natin tong patagalin. Eto na ang Dear Mama Mia. Marami sa atin ang takot mawalan. Marami sa atin ang takot iwanan. Pero may mangilan-ngilan sa atin ang umaasang sana dumating ang sandali na tayo ay tuluyan ng pakawalan. Dear Mama Mia, kung may nagsabi sa akin 5 taon nang nakalipas na darating ang araw na ako mismo ang magsasabi sa asawa ko ng pakawalan mo na ako, baka natawa lang ako. Dahil noon si Liza lang ang nakikita kong babae na gusto kong makasama habang buhay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Dennis. 38 taong gulang. Isa akong project engineer sa isang pribadong construction company sa Quezon City. Hindi ako mayaman pero sapat na ang kinikita ko para mabigyan ng komportableng buhay ang pamilya ko. 12 years na rin kaming kasal ng asawa kong si Liza. 15 taon na kaming magkasintahan bago kami nagpakasal, Mama Mia. Sa madaling salita, halos kalahati ng buhay ko, siya ang kasama ko. Siya ang unang babaeng minahal ko ng seryoso. Siya rin ang unang babaeng naniwala sa akin nung walang-wala pa akong nararating. Nung estudyante pa lamang ako, siya ang nagtitipid para lang may ipangkape ako kapag nagpupuyat ako sa thesis. Nung bagsak ako sa board exam sa unang take, siya ang unang yumakap sa akin. Nung namatay ang tatay ko, siya ang nag-alaga sa nanay ko na para bang sarili na rin niyang ina. Nung nagsimula akong magtrabaho, siya ang unang nagsabing, "Hindi baling maliit ang sweldo mo. Ang importante, marangal kang tao." Mama Mia, hindi ko po alam kung kailan eksaktong nagbago ang lahat. Siguro, hindi naman talaga isang araw lang nawawala na yung pagmamahal. Unti-unti lang, parang kandilang nauubos. Hindi mo napapansin ang pagliit ng apoy. Hanggang sa bigla mo na lang makita na madilim na pala ang paligid mo. Nakatira kami sa isang simpleng subdivision sa Antipolo. May isa kaming anak, isang batang lalaking 10 taong gulang na. Tahimik na bata ang anak namin. Mabait, matalino, at masyadong mapagmahal. Tuwing umaga, pareho lang ang routine namin. Gigising si Liza nang wala pang 6 ng umaga. Magluluto ng almusal, ipaplansya ang uniform ng anak namin, pagkatapos ay gigisingin ako. Love, 6:30 na. Dati ngumingiti pa ako nun eh. Ngayon, nagpapanggap na lang akong tulog. Hindi dahil galit ako sa kanya, hindi rin dahil may ginawa siyang mali. Ang totoo niyan, Mama Mia,
hindi ko rin talaga maipaliwanag. Parang nawalan na ako ng gana. Minsan nahuhuli ko ang sarili kong hinihiling na sana hindi na lang siya magsalita para hindi ako lalong mairita. Napakasama kong tao sa parting yun, alam ko. Pero if I'm gonna be honest with myself, yun po ang totoo, Mama Mia. Love, yung paborito mong tapa ang niluto ko. Mahina niyang sabi isang umaga habang naghahanda ako papasok. Tumango lang ako tapos nagpasalamat. Hindi ko man lang siya tiningnan. Hindi ko nakita ang mukha niyang unti-unting binabalot ng lungkot. Hindi ko nakita pero naramdaman ko rin naman, Mama Mia. Kaya lang, pinili kong baliwalain yun. Habang nagmamaneho ako papunta sa opisina, paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Bakit nga ba ganito ang nararamdaman ko? Wala naman siyang kasalanan. Pero bakit parang ayoko na? Wala akong maisagot hanggang sa isang araw may bagong empleyadong dumating sa kumpanya. Si Andrea. 29 years old lamang siya. Architect, masayahin, palangiti at matalino. Hindi siya yung babaeng mapapalingon ng lahat dahil sa sobrang ganda. Pero may kakaiba sa kanya, Mama Mia. Kapag nagsasalita siya, pakiramdam mo mahalaga ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Para bang napakatalino niya? Para bang nakakagana siyang kausap? Kapag tumatawa naman siya, nakakahawa. At kapag ngumingiti siya, parang gumagaan ang buong araw. Sir Dennis, napalingon ako. Yes? Sir, pwede po ba akong magpatulong dito sa structural drawings? Unang beses kaming nag-usap na kami lang. Wala lang yun eh. Trabaho lang. Pero ang hindi ko alam na yun na palang magiging simula ng pagkawasak ng lahat. Lumipas ang mga linggo. Naging magkasama na kami ni Andrea halos araw-araw. Mga project meetings, site inspections, overtime, pati na rin sa mga coffee breaks in between. Unti-unti naging magaan ang loob namin sa isa't isa. Hindi ka ba napapagod? Tanong niya minsan. Nakakapagod. Sabi ko nga eh. Kasi parang lagi kang nalulungkot. Natigilan ako. Hindi ko alam kung paano niya yon napansin. Ngumiti ako. Ganun ba? Oo. Parang lagi kang may daladalang problema. Hindi ko siya sinagot. Pero sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pakiramdam ko, Mama Mia, may tao na ring sa wakas nakakita din sa totoong ako. Hindi naman kami nagsimula sa landian, hindi rin sa panliligaw. Nagsimula ito sa pakikinig. Sa simpleng, kumusta ka? Na matagal ko nang hindi naririnig. Hindi dahil hindi nagtatanong ang asawa ko, kundi dahil hindi ko na siya pinakikinggan. Pakiramdam ko rin, Mama Mia, wala nang espesyal sa tanong niya dahil lagi na lang yung nangyayari pa ulit-ulit. Anniversary na natin next week. Masayang sabi ni Liza habang naghahapunan kami isang gabi. Halos mabilaukan ako. Nakalimutan ko. Anniversary nga pala namin. Nag-file na ako ng leave, love. Hindi ako nakapagsalita. Ang plano ko, tayo lang naman, tsaka si Nathan. Miss na kitang makasama eh. Masyado kayatang busy sa trabaho mo. Napatingin ako sa kanya. Napansin ko, mas marami na siyang mga puting buhok. May maliit na kulubot na rin sa gilid ng kanyang mga mata. Maganda pa rin naman siya, pero hindi na siya katulad nung 20 anyos kami.
At dun ko lalong kinamuhian ng sarili ko. Dahil habang siya patuloy na tumatanda para sa pamilya namin, ako naman ay unti-unting humahanga sa ibang babae. Kinabukasan, nasa pantry ako ng office. Inabot ni Andrea sa akin ang isang paper bag. "O, para sa'yo." "Ano to?" tanong ko. "Paborito mo yata ang ensaymada eh." "Paano mo nalaman?" "Kasi po, 3 beses na kitang nakitang bumili niyan." "Wala lang, hula ko lang, baka paborito mo," sabi niya tapos ngumiti. Napangiti na rin ako. Maliit na bagay pero matagal na simula noong may nakaalala sa paborito ko. Hindi ko naisip na si Liza, yung asawa ko, 12 taon nang kabisado ang bawat paborito ko. Hindi lang ako marunong makakita. Hindi lang ako marunong maka-appreciate. Pag-uwi ko ng gabing yon, naabutan kong tulog na ang anak namin sa sala. May project pala sila. Katabi niya si Liza, nakaupo at mahimbing ding natutulog habang yakap ang mga colored papers at gunting. Mukhang napagod din siya sa pagtulong sa anak namin para sa proyekto nito. Nahimik akong lumapit at dun ko napansin na may maliit na paso ang daliri niya. May benda. May bakas ng mantika sa braso. Marahil napaso iyon habang nagluluto. Sa mesa may nakatakip na pagkain. May sulat. "Love, painitin mo na lang. Baka malamig na pag uwi mo. Love you." Napaupo ako. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kumurot sa dibdib ko. Ilang segundo kong tinitigan ang sulat. Pagkatapos ipinasok ko yon sa bulsa ng pantalon ko. Hindi ko nga alam kung bakit ko ginawa yun eh. Marahil dahil gusto kong alalahanin na minsan, may tao ding nagmamahal sa akin ng buong buo kahit unti-unti ko na siyang nasasaktan. Hindi pa alam ni Liza na sa puso ko may nagsisimula ng magbago. Mama Mia, hindi ako naging taksil sa isang iglap lang. Yan ang paulit-ulit kong idinadahilan sa sarili ko noon. Na hindi ako kagaya ng mga lalaking agad na naghahanap ng ibang babae kapag may problema sa bahay. Hindi rin ako yung tipong mahilig makipaglandian sa social media. Sa katunayan, sa loob ng ilang taon naming pagiging mag-asawa ni Liza, wala akong naging kahit na anong eskandalo. Kaya nang mapansin ko mas inaabangan ko na ang pagpasok sa opisina kaysa sa pag-uwi sa bahay, hindi ko kaagad iniisip na may mali. Iniisip ko lang na pagod ako, na baka dumaraan lang ako sa tinatawag nilang midlife crisis. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na may hinahanap akong bagay na hindi ko rin matukoy-tukoy kung ano. At sa bawat araw na lumilipas, si Andrea ang unti-unting pumupuno sa katahimikang yun. "Sir Dennis, lunch tayo?" Napatingin ako sa kanya. "Nauna na sila eh," sabi niya tapos tinuro ang may conference room. "Tapos si na Sir Joel nasa meeting pa kaya mamaya na rin siguro sila." Hindi ko alam kung bakit ako pumayag. Siguro dahil simpleng tanghalian lang naman yon. Wala namang masama, 'di ba? Yan ang unang kasinungalingang sinabi ko sa sarili ko. Habang kumakain kami sa isang maliit na karinderya sa tapat lang ng opisina, napansin kong ang gaan ng usapan namin ni Andrea. Hindi ito tungkol sa trabaho, hindi tungkol sa deadlines, hindi tungkol sa buhay. "May asawa ka na pala, sir?" tanong niya. "Oo." "Ilang taon na kayo?" "Higit 1 dekada na." "Ang tagal na ha?" sabi niya tapos ngumiti. "Eh ikaw, may asawa ka na ba?" "Wala po.
Nakakatakot magmahal eh. Bakit? Huminga siya ng malalim bago sumagot. Iniwan ako ng fiancé ko 2 buwan bago ang kasal namin. Naku, sorry. Pinaalala ko pa sa'yo. Ngumiti lang siya. Okay na yun, sir. Matagal na rin naman yun. Naka-move on na ako. Pero halata sa mga mata niyang hindi pa rin. Hindi ko alam kung bakit pero gusto kong pagaanin ang pakiramdam niya noon. At yun ang pangalawang pagkakamali ko. Pagkatapos ng tanghalian, naging madalas na ang mga pag-uusap naming dalawa ni Andrea. Kapag may overtime, sabay kaming umuuwi. Hinahatid ko siya sa tinitirhan niya. Kapag may site visit, kaming dalawang magkasama sa sasakyan. Kapag may problema siya sa design, ako ang laging una niyang nilalapitan. Unti-unti nasanay na akong kasama siya. Hindi ko na malayan na hinahanap-hanap ko na ang presensya ni Andrea, Mama Mia. Samantalang sa bahay, mas lalo namang naging tahimik ang lahat. Hindi dahil nag-aaway kami ng asawa ko, kundi dahil ako mismo ang umiiwas sa kahit na anong usapan. Love, kumusta trabaho mo? Okay lang. Kumain ka na ba? Oo. Kumusta si Andrea? Siya ba yung bagong architect na nabanggit mo noon? Halos mabitawan ko ang kutsara. Bakit mo naman naitanong? Wala lang, naalala ko lang. Ngumiti siya. Sabi mo kasi dati mahusay pero kulang sa work ethics, 'di ba? Lumango ako. Hindi niya alam na halos buong araw ko nang kasama ang babaeng yon. At hindi ko na nakikita na pangit ang work ethics ni Andrea. In fact, ang nakikita ko nga sa kanya ay puro magaganda na lang. At hindi niya alam na habang kinakausap ko siya, si Andrea naman ang laman ng isipan ko. Minsan habang nagliligpit si Liza ng pinagkainan, napansin kong hinihimas niya ang likod niya. Masakit? Tanong ko. Napangiti lang siya. Konti lang, napagod lang siguro ako. Bakit? Naglinis kasi ako ng bodega natin. Nakakahiya kasi ang kalat eh. Tumango lang ako. Hindi ko naisip noon na bukod sa kanyang trabaho, halos buong araw din pala siyang kumikilos para maging maayos ang bahay namin. Hindi ko naisip na habang ako ay naghahanap ng saya sa ibang tao, siya naman ay patuloy na inaalagaan ang tahanang pareho naming pinangarap noon. Isang Biyernes ng gabi, pasado 9:00 na kami nakalabas ng opisina ni Andrea. Malakas ang ulan. Wala kang payong? Tanong ko kay Andrea. Umiling siya. Sige, hatid na kita. Naku sir, wag na. Masyado na pong late eh. Baka hinahanap ka na po ng asawa mo. Okay lang yun. Sige na, sakay na. Tahimik siyang sumakay sa harap. Tahimik din ang naging biyahe namin. Habang bumabagsak ang ulan sa windshield, bigla siyang nagsalita. Alam mo, Sir Dennis, napakaswerte ng asawa mo. Hindi naman. Sabi ko. At bakit naman? Hindi mo lang alam. Hindi na siya nagsalita. Pagdating namin sa tapat ng apartment niya, hindi siya agad bumaba. Sir, don't get me wrong ha, pero pwede po bang magtanong? Ano yun? Masaya pa po ba kayo? Napahigpit ang hawak ko sa manibela. Napakasimpleng tanong. Pero yun yata ang isa sa pinakamahirap na tanong na nasagot ko, Mama Mia. Hanggang sa mahina ko na lang sinabi na hindi ko alam. Pag-uwi ko sa bahay, bukas pa ang ilaw sa sala.
Nandun si Liza, nakaupo. May hawak na tasa ng kape. Halatang kanina pa siya naghihintay. Sa wakas nakauwi ka rin. Nag-init ako ng sabaw, yung favorite mo. Sabi ko naman sa'yo, 'di ba? Busy kami ngayon. Huwag ka nang maghintay sa akin. Ano? Sabi ko matulog ka na lang. Hindi mo kailangang maghintay sa akin gabi-gabi. Pwede ba magkaroon ka rin ng sarili mong buhay? Biglang natahimik ang buong sala. Unti-unting nawala yung kanina ay ngiti niya. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Malakas yung ulan eh. Alam ko, pero sana wag ka nang mag-alala. Yun ang sinabi ko bago ako dumiretso sa kwarto. Pero bago ko naisara ang pinto, narinig ko ang mahina niyang paghikbi. Sandali akong natigilan. Gusto kong bumalik. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihin na, sorry, pagod lang ako. Na hindi ko sinasadya. Pero hindi ko ginawa. At yun ang unang gabing umiyak ang asawa ko dahil sa akin. Kinabukasan, maagang umalis si Liza kasama ang anak namin. Kahit Sabado, may school activity daw yung anak namin. Ako naman, sinabi kong papasok ako sa opisina dahil may emergency meeting. Kasinungalingan. Wala naman kaming meeting. Nakipagkita lang ako kay Andrea sa isang coffee shop noon. Hindi yun date, nagkape lang kami. Nagkwentuhan at tumawa. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong magaan ang dibdib ko, Mama Mia. Habang pauwi ako, biglang tumunog ang cellphone ko. Si Nathan. Hello anak? Daddy, nasan ka? Nasa office. Saglit siyang natahimik. Daddy? O bakit? Nakita kasi kita kanina. Parang tumigil ang mundo ko. Ano? Anong nakita? Nakita ka namin ni Mommy. Nasa coffee shop ka. Kasama mo yung magandang ate. Nanginginig ang kamay ko habang nakahawak noon sa manibela, Mama Mia. Hindi na kita nilapitan kasi sabi ni Mommy baka busy ka eh. Tama, busy nga ako. Kamiting ko yun. May project kasi kami. Okay. Love you, Daddy. Bumigat ang dibdib ko nung sumagot akong love you too sa anak ko. Pagkababa ng tawag, hindi ko na malayang tumutulo na ang luha sa mga mata ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko maipaliwanag kung anong nararamdaman ko noon. May kasabihan na kapag nagsimula kang magsinungaling, kailangan mong gumawa ng panibagong kasinungalingan para lang mapagtakpan yung nauna. Noon, hindi ko yun pinaniniwalaan. Akala ko isang kasinungalingan lang. Akala ko kaya kong kontrolin ng lahat. Akala ko kaya kong maging mabuting ama, responsableng asawa at mabuting katrabaho habang unti-unti akong nahuhulog sa ibang babae. Pero hindi pala. Dahil ang kasinungalingan ay parang bitak sa salamin. Sa una, halos hindi mo mapapansin. Pero habang tumatagal, lumalawak. Hanggang sa tuluyan na itong mabasag. Pagkatapos ng nangyari nung Sabado, ilang araw ko ring inawasan si Andrea sa opisina. Hindi ako sumasabay sa kanyang mag-lunch. Hindi ako dumadaan sa cubicle niya. Kapag may kailangan siyang ipapirma, ipinapadaan ko na lang sa secretary. Akala ko kapag lumayo ako, mawawala rin itong nararamdaman ko. Pero kabaliktaran ang nangyari, Mama Mia. Mas lalo ko lang siyang hinanap. Mas lalo kong na-miss ang simpleng pagtawa niya. Mas lalo kong hinihintay ang bawat umaga. Isang Martes, mahigit isang linggo na ang nakalipas mula nung iwasan ko siya. Habang inaayos ko ang mga plano sa conference room ay may kumatok. Sir Dennis, si Andrea.
Pwede po ba tayong mag-usap? Hindi ako sumagot. Lumapit siya at inilapag ang isang folder sa mesa. May nagawa po ba akong mali? Napatingin ako sa kanya. Wala naman. Bakit parang iniiwasan niyo po ako? Huminga ako ng malalim. Dapat lang, 'di ba? Bakit po? Dahil may asawa ako. Tahimik siyang tumingin sa akin pagkatapos ay mahina siyang ngumiti. Ako po ba ang dahilan? Hindi ko alam ang isasagot dahil alam kong oo at alam ko ring mali iyon. Hindi ko sinasadya, Dennis. Unang beses niyang tinawag ang pangalan ko ng walang sir. Hindi ko gustong masira ang pamilya mo. Pero aaminin ko, kapag kasama kita, ang gaan ng pakiramdam ko. Parang hindi ako makahinga noon, Mama Mia. Ilang segundong walang nagsalita sa aming dalawa. Hanggang sa ako na mismo ang bumasag ng katahimikang yun. Kaya nga ako umiiwas. Dahil ganyan na ganyan din ang nararamdaman ko. Yun ang sandaling hindi na lang kami simpleng magkatrabaho lang. Hindi pa naman kami magkasintahan pero pareho na naming inamin ang bagay na matagal na naming itinatanggi sa aming mga sarili. Pag-uwi ko ng gabing yun, nadatnan kong nagtatawanan ang mag-ina ko habang nanonood ng lumang video sa telebisyon. Video yun ng kasal namin ni Liza. Nasa screen ang batang-bata pa naming imahe. Nakangiti, masaya, punong-puno ng pangarap. Love, masayang tawag ni Liza. Tingnan mo nga, nakitahan namin ni Nathan ang wedding video natin. Hindi ako lumapit. Pagod ako. Yun lang ang sinabi ko. Pero narinig ko ang anak ko. Daddy, bakit ayaw niyong manood? Hindi ako sumagot. Dumiretso lang ako sa kwarto. At muli kong iniwanan ng dalawang taong walang ibang ginawa kundi mahalin ako, Mama Mia. Makalipas ang ilang araw, napansin kong iba na si Liza. Hindi na siya masyadong nagtatanong kung kumain na ba ako. Hindi na rin siya nagkukwento tungkol sa araw niya. Kapag uuwi ako, tahimik lang siyang naghahain ng pagkain. Akala ko mas madali yun. Akala ko mas gusto ko ang katahimikan pero habang lumilipas ang araw, pakiramdam ko tila may isang bagay na unti-unting nawawala. Isang gabi habang naliligo ako, naiwan ko ang cellphone ko sa kama. Paglabas ko ng banyo, nakita kong hawak yun ni Liza. Hindi siya umiiyak, hindi rin naman siya galit. Tahimik lang siya. Dennis, bakit nakalock na ang cellphone mo? Natigilan ako. Dati kasi alam niya yung password ko. Pero ngayon binago ko na. Wala lang. May mga sensitive kasi kaming projects. Ganun ba? Tumango siya at binaba ang cellphone. Pasensya ka na. Hindi ko naman nabuksan. Wala akong nakita. I-charge ko lang sana. Hindi ko alam kung bakit pero mas nasaktan ako sa paraan ng pagsasalita niya kesa kung sinigsigawan niya ako, Mama Mia. Hindi siya nagtatanong. Hindi na siya nagdududa. Para bang nararamdaman ko ang unti-unting pagsuko ng asawa ko. Kinabukasan, tumawag ang mother-in-law ko. Dennis, libre ba kayo sa linggo? Bakit po? Abay, birthday ng tatay niyo. Sana makapunta kayo ni Liza at ni Nathan, ha? Opo, sige po. Pagkababa ko ng tawag ay agad akong nakalimot. Hindi naman dahil ayokong pumunta, kundi dahil mas inabala ko ang sarili ko sa trabaho at kay Andrea. Linggo ng umaga, masayang naghahanda sina Liza at Nathan. Love, mahina niyang sabi.
Alis na tayo? Saan? Sa birthday ni Papa. Napatingin siya sa akin. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Bigla akong naalala. Ay, may emergency meeting ako sa office. Tahimik siyang tumingin sa akin. Sunday ngayon ah. May project kasi kami. Yung project, wala namang iniisip yan kung Sunday, Monday o Sabado. Ilang segundo siyang hindi nagsalita. Pagkatapos ay ngumiti. Okay, sige. Kami na lang ni Nathan. Walang galit, walang sigaw, walang drama. Pag-alis nila, lumabas din agad ako ng bahay. Hindi ako pumunta sa opisina. Nakipagkita ako kay Andrea at pumunta kami sa kabilang city. Naglakad-lakad kami sa isang mall, kumain, nanood ng sine, tumawa, at sa loob ng ilang oras pakiramdam ko, binata ulit ako. Pero habang palabas kami ng sinihan ay may narinig akong pamilyar na boses. Daddy? Natigilan ako. Unti-unti akong napalingon. At doon ko nakita si Nathan, kasama si Liza na may hawak na cake box. Halatang pauwi na sana galing sa birthday. Nanlaki ang mga mata ng anak ko. Tumingin siya kay Andrea. Pagkatapos ay sa akin. Daddy, sino po siya? Hindi ako nakapagsalita. Tahimik ang paligid. Parang tumigil yung oras. Si Liza hindi rin nagsalita. Hindi nag-eskandalo. Hindi siya lumapit. Tinitigan lang niya ako. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon naming pagsasama, wala akong nakitang kahit nakatiting na saya sa mga mata ng asawa ko. Matinding pagkabigo. Yun ang nakita ko sa mga mata niya. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Nathan. Pagkatapos ay mahina niyang sinabing, Anak, uwi na tayo. Mami, sino po yung kasama ni Daddy? Hindi sumagot si Liza. Tahimik lang siyang naglakad palayo habang ako nakatayo. Walang lakas para habulin sila. Walang lakas na magsinungaling. At lalong walang lakas para magsabi ng totoo. Hindi kami nag-usap ni Liza habang pauwi. Hindi dahil magkasama kaming umuwi, kundi dahil nauna silang umalis ni Nathan sa mall at halos 1 oras pa akong nakatayo sa parking lot na tila walang kaluluwa. Hindi ko na maalala kung paano ako nakapag-drive pa uwi. Ilang beses akong muntik makabangga. Paulit-ulit sa isip ko ang mukha ng anak ko, Mama Mia. Ang mga matang puno ng pagtataka. Ang mukha ni Liza. Hindi yun ang mukha ng nakita ko sa mga teleserye kapag nahuhuli ang asawang may ibang babae. Hindi siya nagalit. Hindi siya nagwala. Hindi siya nanampal. Mas gugustuhin ko pa sana yun dahil ang katahimikang binibigay niya sa akin mas masakit, mas nakakatakot, mas mahirap dalhin. Pagpasok ko sa bahay, nakapatay ang telebisyon. Tahimik ang buong sala. Narinig ko lang ang mahinang ugong ng electric fan. Nasa mesa pa rin ang plato kong hindi ko nagamit nung tanghalian dahil pinag-iwanan niya ako ng pagkain. May takip pa nga ito. Malamig na ang ulam. Katabi nito ay isang maliit na sticky note. Painitin mo na lang. Walang love, walang smiley. Nakaupo ako sa dining chair. Hindi ko alam kung bakit parang napakabigat ng maliit na papel na yun, Mama Mia. Bandang 10:00 ng gabi lumabas si Liza mula sa kwarto. Akala ko natutulog na siya. Pero umupo siya sa tapat ko. Pagkatapos niyang magtimpla ng 2 tasa ng kape. Isa para sa akin, isa para sa kanya. Ganun kami dati kapag may mabigat kaming pag-uusapan. Magkakape muna kami.
Tahimik niya iyong inilapag. Mainit pa yan. Mahina niyang sabi. Hindi ko siya tiningnan dahil hindi ko siya magawang tingnan. Ako ang unang nagsalita. Liza. Pero pinutol niya ako. Huminga siya ng malalim. Huwag ka na munang magsinungaling. Yun lang ang hinihiling ko sa'yo. Mahigit 1 minutong walang nagsalita sa aming dalawa. Hanggang sa siyang bumasag sa katahimikan. Matagal na ba? Napalunok ako. Matagal na ba kayong nagkikita? Pakiramdam ko bawat salitang sasabihin ko ay parang kutsilyong itatarak ko sa taong pinakamamahal ako. Wala naman kaming relasyon. Mahina akong sumagot. Humiti siya. Ngiting puno ng pagod. Hindi naman yun ang tanong ko. Napayuko ako. Mga 4 na buwan. 4 na buwan. Emotionally attached ba kayo sa isa't isa? Hindi ko alam kung paano ko sasagutin yun, Mama Mia. May nangyari na ba sa inyo? Wala. Mabilis akong umiling. At yun naman ay totoo. Hindi ko pa nahahalikan si Andrea. Hindi ko pa siya nahahawakan ng lampas sa dapat. Pero alam kong hindi rin yun sapat para sabihing inosente ako. Dahil ang puso ko, may mga pagkakataong hindi na sa asawa ko. Tahimik siyang uminom ng kape. Pagkatapos ay tumingin sa akin. May itatanong ako sa'yo. Sagutin mo sana ako ng totoo. Deserve ko na ba yun, diba? Minahal mo ba talaga ako, Dennis? Oo, wala akong duda ron. Nagmamahalan tayo, sagot ko. At hanggang ngayon alam kong mahalaga ka pa rin sa akin. Napangiti siya ng mapait. Ang dami mo namang sinabi. Tinatanong ko lang naman kung minahal mo ba talaga ako. O baka naman, minahal mo lang ang babaeng dating ako. Parang tumigil ang mundo ko, Mama Mia. Hindi ko alam ang isasagot ko. Dahil tama siya. Kailan ko nga ba siya huling tiningnan bilang asawa ko? Hindi lang bilang nanay ng anak ko, hindi lang bilang tagaluto ko, hindi lang bilang tagalaba, hindi lang bilang tagaalaga ng bahay, kundi bilang si Liza, ang babaeng pinakasalan ko. Alam mo, napansin ko na ilang buwan ka nang hindi nagtatanong kung kumusta ako. Kapag masakit ang likod ko, hindi mo napapansin. Kung napansin mo man, binabaliwala mo rin. Kapag inuubo ako, parang hindi mo naririnig. Kapag umiiyak ako sa banyo, parang hindi mo alam. Unti-unting nanlabo ang paningin ko. Alam mo ba kung bakit bigla akong pumayat? Doon ko napansin, Mama Mia. Tabain po ang asawa ko. Di naman yung matabang mataba. Pero may pagka-chubby po siya. At ngayon napansin ko na tila pumayat nga siya. Dahil sa stress. Akala ko may problema ka sa trabaho. Akala ko baka may utang ka. Akala ko baka may sakit ka na ayaw mong ipaalam sa akin. Kaya gabi-gabi akong nagdarasal. Mas inaagahan ko ang pagising. Mas sinasarapan ko ang pagluto ng pagkain dahil akala ko makakatulong yun para maging okay ka kahit papaano. Pero ang ipinagdarasal ko pala ay ang lalaking unti-unti nang nawawala sa akin. Ang ipinagdarasal ko pala ay isang lalaking unti-unting nagpapakalunod sa kasalanan. Liza, patawad. Patawarin mo ko. Tumulo ang luha ko. Ngunit siya, hindi siya umiyak.
Parang naubos na yata ang luha niya. Dennis, may tanong pa ako. Mahal mo ba siya? Ilang segundo akong natahimik. Alam kong maaari akong magsinungaling. Maaari kong sabihing hindi, pero sinabi niya kanina na huwag ka munang magsinungaling. Kaya pumikit ako. At sa unang pagkakataon, inamin ko ang katotohanan. Oo. Parang may narinig akong bagay na nabasag. Hindi plato, hindi baso, kundi puso. Humiti siya. Pero sa nanginginig niyang mga labi ay sinabi niyang, "Salamat. Sa wakas nagsabi ka na rin ng totoo." Tumayo siya at lumakad papunta sa aparador. May inilabas siyang isang lumang kahon. Inilapag niya yun sa mesa. Alam mo ba kung ano yan? Umiling ako. Dito ko tinago lahat. Lahat ng regalo mo. Simula nung nililigawan mo pa lang ako. Lahat ng litrato. Lahat ng memorabilia ng pagmamahalan nating dalawa. Isa-isa niyang inilabas ang mga yon, Mama Mia. Alam mo ba kung bakit ko itinago ang lahat ng yan? Dahil akala ko, kapag dumating ang panahon na mapagod tayo, maipapaalala nitong minsan, paulit-ulit din nating pinili ang isa't isa. Hindi ako makatingin sa kanya. Napakabigat ng konsensya ko noon, Mama Mia. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan ay ako rin ang nagsalita. Liza, pwede bang pakawalan mo na ako? Ayokong sabihin yun, Mama Mia, pero alam kong yun ang gusto kong mangyari. Ayoko na siyang lukohin. Ayoko na ring lukohin ang sarili ko. Ayoko na rin na araw-araw ko siyang nasasaktan. Hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya sa akin na para bang hinihintay niyang bawiin ko ang mga nasabi ko. Pero hindi ko ginawa. Kaya napapikit siya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Pagkatapos ng ilang sandali ay mahina siyang tumango. Sige. Yun lang ang sinabi niya, Mama Mia. Hindi niya ako sinigawan. Hindi niya ako pinagmumura. Hindi katulad ng mga nakikita natin sa social media. Ng mga nakikita natin sa mga pelikula. Bago siya pumasok sa kwarto ay huminto siya sa may pinto. Dennis, kapag dumating yung araw na maisip mong bumalik, sana wag naman yung hinintay mo pang ako naman ang natutong pakawalan ka. Pagkatapos noon ay tuluyan na siyang pumasok sa loob ng silid naming mag-asawa. 3 araw matapos ang gabing sinabi kong pakawalan niya ako, wala nang halos nagbago sa bahay. O baka mas tamang sigurong sabihin na sobrang daming nagbago. Hindi na ako ginigising ni Liza tuwing umaga. Hindi na niya ako tinatanong kung ano ang gusto kong baon. Hindi na siya naghihintay sa sala kapag gabi na akong umuuwi. Tahimik na lang siyang kumikilos. Tahimik na lang siyang nagsisilbi sa anak namin. At tahimik na rin niyang tinatanggap na unti-unti na akong lumalayo. Hindi na siya nakikipagtalo. Hindi na rin siya nagtatanong. Hindi na rin siya umiiyak sa harap ko. At sa katahimikang yun, mas masakit kaysa kahit na anong sigawan. Isang Sabado ng umaga habang nag-e-empake ako ng ilang damit sa isang maliit na maleta, biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Si Nathan. Nakatayo lang siya. May hawak na laruan siyang robot. Daddy? Ano yun, anak? Out of town po ba kayo ulit? Parang may kumurot sa puso ko dahil dun sa tanong ng anak ko. Hindi ko alam kung anong
kung paano ko sasabihin ang totoo sa 10 taong gulang na bata. Umupo ako sa gilid ng kama at hinila ko siya papalapit. Anak, may lilipatan muna si Daddy ah. Hindi muna ako dito titira. Bakit po? Dahil may kailangan kaming ayusin ng mami mo. Tahimik siyang nakatingin sa akin. Masyadong matalino ang anak ko para sa edad niya. Kayo po ba ni mami ay maghihiwalay na po? Hindi ako nakasagot. Napababa na lang ako ng tingin at yun ang naging sagot ko sa anak ko. Unti-unti siyang yumakap sa akin. Mahigpit. Mas mahigpit kaysa sa dati. Daddy please, huwag ka nang umalis. Napapikit ako. Nararamdaman kong basa na ng luha ang balikat ko. Magpapakabait na po ako. Mas mag-aaral pa po ako. Hindi na po ako mangungulit, promise po. Wag lang po kayong umalis. Bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay parang kutsilyong unti-unting tumatama sa konsensya ko. Hinaplos ko ang buhok niya. Anak, huwag mong iisipin na dahil to sa'yo ha. Hindi ikaw ang dahilan nito. Ang daddy ang may kasalanan nito. Alam kong hindi niya naintindihan at hindi ko rin kayang ipaliwanag sa paraang maiintindihan ng isang 10 taong gulang na bata. Mula sa pintuan, tahimik kaming pinapanood ni Liza. Hindi siya lumapit, hindi siya nangialam. Pero nakita kong nanginginig ang mga kamay niya habang mahigpit niyang hawak yung doorknob. Siguro, kung lumapit siya noon at pinigilan ako, baka nagbago pa ang isip ko. Pero hindi niya yun ginawa, Mama Mia. Dahil marahil napagod na rin siyang habulin ang isang taong matagal nang umalis. Bago ako tuluyang lumabas ng bahay, inilapag ko ang susi ko sa ibabaw ng mesa. Humarap ako kay Liza. Salamat. Mahina akong sabi. Hindi ko alam kung bakit yun ang unang lumabas sa bibig ko. Siguro dahil sa loob ng napakaraming taon, napakarami na rin niyang ginawa para sa akin na hindi ko man lang naipagpasalamat. Hindi siya nagsalita. Tumango lang siya. Pagkatapos ay iniabot niya sa akin ng isang puting sobre. Ano to? Pag nakaalis ka na, tsaka mo na lang yung buksan. Hindi ko yun binuksan agad. Pagdating ko sa maliit na apartment na nirentahan ko malapit sa opisina, tsaka ko lamang naalala yung sobrang binigay niya. Medyo nanginginig pa ang kamay ko habang binubuksan ko yun. Sa loob ay may isang sulat. Isang letrato. Letrato naming 3. Nung unang kaarawan yun ni Nathan, masaya kaming nakangiti at sa likod nito ay may sulat kamay ni Liza. Ito ang paborito kong letrato natin kasi dito wala pa tayong pinoproblema. Wala pa tayong itinatagong lungkot sa isa't isa. Kasunod noon ay ang liham. Dennis, hindi kita sinusulatan para pigilan. Hindi rin kita sinusulatan para sisihin. Pagod na rin akong magtanong kung saan ako nagkulang. Dahil sa totoo lang, tingin ko ginawa ko naman ang lahat ng alam kong tama. Minahal naman kita sa paraan na alam ko. Kung kulang yun para sa'yo, wala na akong ibang maibibigay pa. Ang tanging hihilingin ko lang, sana wag mong pabayaan si Nathan. Kahit hindi na tayo ang piliin mo, sana piliin mo pa rin maging ama niya. Hindi ko siya palalakihing may galit sa'yo. Ayokong matutunan niyang kamuhian ang sarili niyang ama. Dahil kahit nasasaktan ako, naniniwala pa rin akong minsan, mabuti kang tao, na wala ka lang siguro sa landas. Hindi ko na malayang basa na pala ng luha ang liham. Paulit-ulit kong binasa ang huling bahagi. Mabuti kang tao. Pero hindi. Hindi na ako mabuting tao.
Kung mabuti akong tao, hindi ako aalis. Hindi ko lolokohin ng babaeng gumawa ng lahat para sa akin. Ang babaeng walang kahit na anong kasalanan. Hindi ko sasaktan ang anak kong walang ibang hiniling kundi kumpleto ang pamilya niya. Makalipas ang ilang araw, naging opisyal na ang relasyon naming dalawa ni Andrea. Hindi ito naging enggrande. Wala kaming pinost sa social media. Wala ring selebrasyon. Tahimik lang. Nag-move in lang siya sa apartment na inuupahan ko, Mama Mia. At sa simula, pakiramdam ko, tama ang naging desisyon ko. Masaya ako kapag kasama ko si Andrea. Magaan ang pakiramdam ko. Wala kaming pinag-aawayan. Wala kaming mga nakakapagod na responsibilidad. Wala kaming iniintinding bayarin sa bahay. Wala kaming batang kailangang sunduin sa paaralan. Parang bumalik ako sa pagiging binata. At yun ang malaking pagkakamali ko. Dahil ang pag-ibig pala, Mama Mia, napakadaling maramdaman, lalo na kapag wala kang responsibilidad. Minsan habang magkasama kami sa isang cafe, napansin ni Andrea na tahimik ako. Bakit? Wala. Iniisip mo sila, no? Hindi yun tanong. Sigurado siyang alam niya ang sagot. Namimiss ko lang ang anak ko. Ngumiti siya ng pilit. Normal lang yan. Masasanay ka rin. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kumirot sa dibdib ko nung marinig ko ang salitang yon. Masasanay ka rin. Paano ako masasanay na wala ang anak ko? Paano ako masasanay na hindi ko maririnig ang boses niyang sumisigaw ng "Daddy, nakauwi ka na"? Paano ako masasanay na wala na ang tahanang ako mismo ang sumira? Kinagabihan habang nag-iisa ako sa apartment dahil umuwi muna si Andrea sa mga magulang niya, ay tumunog ang cellphone ko. Video call. Si Nathan. Agad kong sinagot. "Daddy!" Bati niya. "Kumusta ka na, anak?" "Daddy, pwede ka bang umuwi sa Friday?" "Bakit?" "Recognition day kasi namin. Ikaw kasi yung nangakong magsasabit ng medalya ko kapag honor ulit ako, 'di ba?" Napapikit ako. Naalala ko. Nung nakaraang taon, niyakap ko siya at sinabi ko, "Anak, kahit gaano ka busy, hindi kita iiwan sa mga mahahalagang araw ng buhay mo." At ngayon, ako mismo ang lumalabag sa pangakong yon. "Sige anak, pupunta si Daddy." Masaya siyang ngumiti. "Promise mo yan, Daddy, ah?" "Oo, promise." Mama Mia, 7:00 pa lang ng umaga gising na ako. Ilang beses kong binuksan ang cabinet. Paulit-ulit akong nagpapalit ng polo. Parang kinakabahan akong humarap sa sarili kong anak. Sa totoo lang, hindi ko alam kung may karapatan pa ba akong tawaging ama ang sarili ko. May dala akong maliit na regalo. Isang relo. Matagal nang gusto ni Nathan ng ganong klase ng relo. Tuwing dumadaan kami noon sa mall, lagi niyang tinitingnan. Pero lagi niyang sinasabi, "Okay lang, Daddy, kung wala pa po tayong pera, hindi naman yan kailangan eh." Kaya ngayon naisip kong ibigay yun sa kanya bilang pambawi. Pero habang nakatitig ako sa kahon ng relo ay bigla kong naisip, may nabibili bang regalo ang mga panahong hindi mo na naibabalik? May presyo ba ang mga yakap na hindi mo na naibigay? May halaga ba ang isang mamahaling relo kung ang kapalit naman ito ay isang pamilyang nawasak? Pagdating ko sa paaralan, nagsisimula ng dumami ang mga magulang. May mga batang tumatakbo, may mga lolo't lola na may hawak na cellphone handang kumuha ng letrato. May mga nanay na abala sa pag-aayos ng buhok ng mga anak nila. At may mga tatay na nakangiting inaakbayan ang pamilya nila. Tahimik akong tumayo sa likod. Pakiramdam ko, hindi ako kabilang sa eksenang yun. "Dennis?" Napalingon ako. Si Liza. Simple lang ang suot niya.
Isang puting blouse at mahabang palda. Wala siyang makeup. Nakatali lang ang buhok niya pero parang may kakaiba. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag pero mas payapa ang mukha niya. Mas maayos. Parang kahit may lungkot pa rin, unti-unti na siyang natututong mabuhay. Hay, mahina akong bati. Tumango siya. Maaga ka. Ikaw rin. Wala kasi akong gustong mamiss sa araw na to, sabi niya. Tumango lang ako. Hindi na kami nag-usap dahil hindi naman na kailangan. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula ang programa. Isa-isang tinawag ang mga estudyante hanggang sa narinig ko na tinawag ang pangalan ng anak ko. Agad akong tumayo. Lumakad ang anak ko papunta sa entablado. Napakalaki na niya. Hindi ko napansing tumatangkad na pala siya. Hindi ko napansing nagbibinata na pala ang anak ko. Napuno ng palakpakan ng buong covered court ng inanunsyo ng principal. Ang pangalan ng anak ko bilang top 1 ng buong grade 5. Hindi ko napigilang mapaluha. Ipinagmamalaki ko siya ng sobra. Maaaring samahan ng magulang ang awardee para sa awarding ceremony, sabi nung teacher na nag-host. Nagsimula nang umakyat ang mga magulang sa entablado. Tumayo ako kasabay ni Liza. Nagkatinginan kami. Pareho kaming natigilan. Isa lang ang pwedeng umakyat. Napansin yun ni Nathan. Mula sa entablado, ngumiti siya. At saka sinabi niya sa mikropono, "Teacher, pwede po bang pareho silang umakyat?" Nagtawanan ang ilang tao. Napangiti rin ang principal. Sige, dahil top 1 ka naman, special request granted. Nagpalakpakan ng buong gym. Sabay kaming umakyat ni Liza. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, magkatabi ulit kaming dalawa. Pero hindi bilang mag-asawa, kundi bilang mga magulang. Inabot sa akin ng principal yung medalya. "Sir, kayo na po." Nanginginig ang kamay ko. Tiningnan ko ang medalya pagkatapos ay tumingin ako kay Nathan. Ngumiti siya. Pero may lungkot sa mga mata niya. Parang gusto niyang ibalik ang dati. Unti-unti kong isinabit ang medalya sa leeg niya. Pagkatapos ay niyakap niya ako. "Daddy, salamat." Pabulong niya na sabi. "Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, anak." "Bakit po?" "Kasi kahit sa dami kong pagkukulang sa iyo, tinatawag mo pa rin akong daddy." Mas lalo niya akong niyakap at doon ko naramdaman ang pagmamahal ng anak. Napakalinis, napakadalisay. Hindi yun madaling mawala, pero kapag tuluyan mong sinayang, habang buhay mo ring pagsisisihan. Pagkatapos ng programa, lumabas kami ng covered court. Habang naglalakad, may isang lalaki ang lumapit kay Liza. "Nako, congratulations Nathan!" Masigla nitong bati. May dala itong maliit na gift pack. "Salamat po, Tito Paulo." Ngumiti si Liza. Napansin kong komportable silang mag-usap dalawa. Hindi yun ngiti ng dalawang estranghero. Parang matagal na silang magkakilala. "Sino siya?" tanong ko sa anak ko. "Si Tito Paulo po." "Sino si Tito Paulo mo?" "Kasama po ni Mommy sa volunteer group po sa simbahan." Napakunot noo ako. Volunteer group? Hindi ko alam yun ah. Hindi ko alam na nagsisimba na pala si Liza. Hindi ko alam na sumasali na pala siya sa mga outreach program ng simbahan. Hindi ko alam dahil matagal ko nang hindi inalam ang buhay niya. Lumapit sa akin yung lalaki, inilahad ang kamay niya. "Ikaw si Dennis, right?" "Paulo pare, nice meeting you." Magaan ang boses niya, walang kayabang-yabang. "Hihingi sana ako ng pasensya sa'yo.
Wala ka kasi nung family day ni na Nathan. Kaya ako yung tumulong sa kanya para mag-assemble ng science project niya. Parang kumirot ang dibdib ko. Family day? Hindi ko alam na nagkaroon pala noon. Hindi ako inimbitahan. O baka naman inimbitahan ako. Pero hindi ko lang pinansin. Salamat. Walang anuman. Bata pa kasi si Nathan. Kaya importante sa kanila sa mga edad na to na may kasama, may father figure. Hindi ko alam pero bakit parang may laman ang sinasabi niya. Hindi naman yun panunumbat. Parang katotohanan lang. At mas masakit ang katotohanan kaysa sa insulto kung minsan Mama Mia. Habang naglalakad ako papunta sa parking lot, narinig kong tumawa si Nathan. Paglingon ko, nakita akong magkakatabi silang tatlo. Si Liza, si Nathan at si Paulo. May ikinukwento yung lalaki. Tawang-tawa naman ang anak ko at napapangiti rin si Liza. Hindi ko na matandaang kailan ko huling napatawa ang asawa ko ng ganon. At doon sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng selos. Nagsiselos ako dahil may ibang taong unti-unting nagagawa ang mga bagay na dapat ako ang gumagawa. Bago pa ako sumakay sa kotse ay may tumawag sa akin. Dennis, si Liza. May iniabot na maliit na lalagyan. Ayan, paborito mo. Pagtingin ko, homemade leche flan. Paborito ko simula nung magkasintahan pa kami. Si Nathan ang nagsabing ibigay ko yan sa'yo. Ikaw ang gumawa? Oo. Hindi ko alam ang sasabihin. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, naalala pa rin niya ang paborito kong pagkain. Bago siya umalis ay huminto muna siya sandali. Huwag kang mag-alala. Tito lang si Paolo. Hindi kanya papalitan sa buhay ng anak mo. Mama Mia, hindi ko alam pero mas lalo akong nasaktan. Hindi dahil pinagseselosan ko si Paolo kundi dahil hindi na niya kailangang ipaliwanag ang sarili niya sa akin. Wala na akong karapatang magtanong dahil ako ang unang bumitaw. At habang papalayo sila, naisip ko ang mga salitang sinabi niya nung gabing umalis ako. Sana wag mong hintayin ako naman ang natutong pakawalan ka. Noon ko lang unti-unting nauunawa ng ibig sabihin nun at natakot ako. Natakot ako na baka nga unti-unti na siyang natututong pakawalan nako. Lumipas ang halos 8 buwan. Magdadalawang taon na mula nung umalis ako sa bahay. Magdadalawang taon na mula nung sabihin kong pakawalan na niya ako. At magdadalawang taon na ding unti-unting nagbago ang lahat. Mama Mia, sa paglipas ng panahon, hindi na naging masaya ang relasyon namin ni Andrea. Hindi naman dahil masama siyang tao, kundi dahil dun ko napagtanto ang isang bagay. Magkaiba pala ang kilig sa totoong pagmamahal. Magkaiba ang taong kasama mo sa masasayang araw at sa taong mananatili kahit wasak pa ang mundo mo. Unti-unti naming napapansin ang mga pagkakaiba naming dalawa. Naiinis siya kapag kailangan kong umalis para puntahan si Nathan. Pwede bang sa ibang araw mo nalang dalawin yung anak mo? Isang gabi, yun ang sinabi niya. Napatingin ako sa kanya. Birthday niya, Andrea. Kada linggo na lang may dahilan ka eh. Hindi ba pwedeng tayo naman? Hindi ako sumagot. Noon ko naisip, hindi kailanman nagselo si Liza sa oras na binibigay ko sa anak namin. Sa halip, siya pa ang nagtutulak sa akin noon. Love, mag-date naman kayo ni Nathan. Sama mo sa gusto niya. Excited yon kapag ikaw ang kasama. Maliliit na bagay pero ngayon ko lang naalala. Hindi nagtagal, naghiwalay din kaming dalawa ni Andrea. Walang sigawan, wala kaming sisihan. Tahimik lang. Bago siya umalis ay tumingin siya sa akin.
Dennis, sorry pero ayokong mabuhay habang lagi ka na lang nakatingin sa nakaraan mo. At dahil may anak kayong dalawa, hindi talaga mawawala ang koneksyon ninyo. Ayoko mabuhay sa anino ng ibang babae. Tama ka. Ngumiti siya ng malungkot. Pero alam mo, Dennis, napagtanto kong hindi mo naman talaga ako minahal. Minahal mo lang ako o minahal mo lang ang pakiramdam na binibigay ko noong nawawala ka sa sarili mo. Pagkatapos noon ay umalis na siya. Hindi na kami nagkita pa dahil nag-resign na rin siya sa trabaho, Mama Mia. Isang linggo ng umaga, napadaan ako sa simbahan. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa pagod na rin akong dalhin ang sarili kong konsensya. Pagkakita ko, nakita ko si Liza, si Nathan. Magkatabi silang nakaupo, tahimik na nagdarasal. Hindi nila ako nakita. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi ako lumapit. Naupo lang ako sa pinakalikod. Habang nakayuko, tahimik akong umiiyak. Pagkatapos ng misa ay nakita kong may batang babaeng tinutulungan si Liza. May dala silang mga school supplies. Tita Liza, masayang yumakap sa kanya yung bata. Mama Mia, hindi ko alam kung sino yung batang yon. Pero nakita ko na may iba. Dennis? Papalapit na sana ako nung may tumawag sa pangalan ko. Si Paulo. Lumapit siya. Di ko alam na nagsisimba ka na rin pala dito. Sakto na nandito ka. Pwede ba kitang makausap? Tumango ako. Pagkatapos, Mama Mia, ay pumunta kami sa isang bench sa labas ng simbahan. Alam mo, hindi sana natin dapat ito pinag-uusapan sa lugar na to. Kaya lang, I will take this opportunity na rin. Di ko alam kung magiging masyado kang busy. Sabi kasi ni Liza, busy ka raw palagi. Ano ba yun? Tanong ko. Dennis. Ano kasi? Nililigawan ko na si Liza. Mama Mia, natahimik ako. Hindi ko alam kung paano magre-react. Oh, ano ngayon sa akin? Kunwari ay wala akong pakialam. Si Liza kasi, ayaw niya na pumasok sa isang relasyon habang nakatali daw siya sa'yo. Sabi niya, mag-asawa pa rin daw kayo sa mata ng batas at sa mata ng Diyos. Kaya nandito ako para sana sabihin sa'yo na gagastusan ko ang annulment ninyong dalawa. Nag-usap na kami ni Liza. May kinakausap na rin kaming abogado. Hindi ako makasagot, Mama Mia. Natahimik ako. Gusto kong pigilan ang pinaplano nilang dalawa. Gusto kong sabihin wag dahil babalik pa ako sa mag-ina ko. Pero bago pa man ako makasagot ay lumabas na si Liza at si Nathan sa simbahan. Tito Paulo! Pagkatapos nakita nila ako. Daddy, andito ka pala, sigaw ni Nathan. Oh, Dennis, andito ka pala. Kinausap ka na ba ni Paulo? Doon ko napagtanto, Mama Mia, na alam ni Liza ang pakikipag-usap sa akin ni Paulo. Alam niya ang binabalak ni Paulo. Oo, huwag kang mag-alala. Kinausap na rin namin si Nathan. Yes, Daddy. Okay lang sa akin. Mabait naman si Tito Paulo eh. At saka, di ba Daddy, happy ka na rin with Ate Andrea? Hindi ako nakasagot. Sa buong panahon noon, parang wala akong mahanap na maisagot. Ngumiti na lang ako, Mama Mia. At hinayaan kong isipin nila na okay lang ako. Pagkatapos noon, pag-uwi ko ng bahay,
ay tahimik ako. Ilang oras siguro akong nakatulala bago ko naisip na ilabas ang lahat ng sakit na nararamdaman ko, Mama Mia. Doon ko napagtanto, mahal ko pala ang asawa ko. Doon ko napagtanto, naligaw lang ako. Hindi ko pala mahal si Andrea. Nagugustuhan ko lang yung pakiramdam na naibibigay niya sa akin. Pero ano pang magagawa ko? Huli na ang lahat. Nakita ko ng masaya na ang asawa ko sa piling ng ibang lalaki. At alam mo yung mas masakit, Mama Mia? Tinotoo ni Liza ang pag-file niya ng annulment. At totoong ang gumagastos noon ay walang iba kundi si Paulo. Sa ngayon, gumugulong pa rin ang kaso at ang hearing ng annulment case naming dalawa ni Liza. Hindi ko alam kung kailan mapapasawalang bisa ang kasal naming dalawa. Pero ang alam ko, Mama Mia, sa naging desisyon ko noon, sa pag-iwan ko sa asawa ko, ako ngayon ang nasasaktan. Ako ngayon ang naghihirap. Siguro nga ito ang karma ko. Sa lahat ng ginawa kong pagkakamali, sa pagtalikod ko sa mag-ina ko. Deserve ko to, alam ko. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbabasa nito ng aking sulat. Sana po ay nakapagbigay ako ng inspirasyon at leksyon, lalo na dun sa mga lalaking merong asawa o merong partner. Alam nyo, madali pong magmahal kapag wala kayong naiisip na problema. Kapag walang mga bills, walang kahit na anong responsibilidad, madaling maramdaman yung kilig. Pero kapag may anak na kayo, may mga responsibilidad na, may mga bills na kailangang bayaran, may mga problemang kailangang harapin, dun na susukat kung ang pagmamahal ay totoo ba o hindi. Hanggang dito na lang, Dennis. Ano bang gusto mong sabihin ko sa'yo, Dennis? Merisi? Gaba? Wawan? Ganun? O, sa mga hindi nakakaintindi, mga ano po yun? Mga Bisaya words po yun ng beboti nga sa'yo. Ganun. Ay, nako. Alam nyo, sabi nila, kapag daw nag-asawa kayo, dapat handa daw kayong harapin yung mga issue ng cheating, lalong-lalo na daw yung ganyan. Kasi may mga pagkakataon daw talaga na darating sa puntong makaka-experience ang bawat mag-asawa ng ganyan. Comment nga kayo sa may mga asawa dyan sa baba. Comment nga kayo kung dumaan din ba kayo sa ganung pagsubok, yung cheating na pagsubok. Totoo ba ang sinasabi nila na dumadaan daw lahat ng mag-asawa sa ganung klaseng paghihirap at ganung klaseng pagsubok? Comment nga kayo ng inyong mga experiences na makita natin kung totoo ba yun. Pero anyways, alam mo, isa lang sa nabibilib ako sa'yo, Dennis, kasi umalis ka. Although, hindi pa rin kasi nagkaroon pa rin kayo ng ugnayan behind your wife's back. Pero, at least umalis ka. At least, ikaw ang, di ba, hindi ka na nagpaasa, hindi ka na hindi ka sabi na hindi ko na uulitin, tapos inulit mo pa rin, di ganun. Ikaw, one time, big time ka lang talagang nagkasala, at nung nagkasala ka, umalis ka eh. Kasi iniisip mo na yun na yung babae na para sa'yo. Kaya lang, bokya, di pa rin pala. Totoo yun. Kapag nagkaroon na kayo ng bagong babae o bagong lalaki, kapag nagsasama na kayong dalawa, yung ex-wife or ex-husband, magiging anino yan. Lalong-lalo na kapag meron kayong anak. Diba? Magiging anino ng inyong relasyon. Hindi anino na dahil stalker ang asawa ninyo or stalker yung ex-wife or ex-husband. Hindi ganon. Kundi magiging paulit-ulit na dahilan yon para pag-awayan ninyong dalawa. Trust me, may mga kilala na akong ganyan. At bilib na bilib din naman ako kay Liza. Nung umalis ka, hindi kanya hinabol. Hinayaan kanya. Siguro dahil napagod na rin siya, no? Kasi ilang buwan mo rin naman siyang hindi binibigyan ng saktong atensyon, saktong pagtingin, parang ka lang, 'di ba? Chill ka lang, malamig lang ang turing, ganun.
Anyways, maraming salamat, Dennis. Sa lahat ng may mga gustong i-comment, comment nyo dyan sa baba. At mag-comment kayo dun sa question ko ha. Dumaan din ba kayo sa cheating issue nung naging mag-asawa na kayo? Lalong-lalo na dun sa mga 20 years, 25 years, pataas ng mag-asawa. Tignan ko nga kung dumaan ba kayo. Mag-anonymous na lang kayo dyan. Kung ayaw nyo malaman kung sino kayo. Anyways, maraming salamat sa inyong pananatili at syempre sa inyong pakikinig dito sa ating program. Medyo, tayo ngayon kasi medyo mahaba ang ating mga paano ngayon. Anong tawag dyan? Pa-advance recording dahil may mga importanteng inaasikaso ang inyong Mama Mia, ganun. Anyways, hello muna ako sa atin pong mga members. Maraming salamat members sa pananatili ninyo dito sa ating channel. I love you naman talaga. Maraming salamat. Hi kay Alpha Garcia na nagpa-remember kay Colleen Bueno. Hi! Welcome back! Evelyn Kawit ang ating gold member. Hello din kay Kimber Dudes Balyador, Pepe Macaranas, Rosal Macdolor, hi din kay Abdullah Wahab, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Gemaras Girl, Benson Boyser, Smack Dax. Hello din ako kay Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban, maraming salamat. At nawala si Freaky, baka magpaparemember din yun sa mga susunod na araw. Hello sa inyo, maraming salamat po. At syempre, hello din ako sa ating mga suki na mga subscribers. I know, may ilan sa inyo, bakit kaya hindi ako nag-greet ni Mama Mia? Kasi nga advance ang mga recording natin. Pero huwag kayong mag-alala, i-greet ko rin kayo. Hi kay Fredeline Balao or Balyaw, maraming salamat sa pakikinig din ni Geneva Kagalitan. Hi Geneva Kagalitan, kay Lailena Season, MJ Lu, maraming salamat. Bakit parang familiar yung mukha ni MJ Lu? Hi MJ Lu. Hi kay Christina, Elizabeth Lagunday, Joanne Samaniego, Pasensya, Colette Lopez, kay Rodolfo Gabini ay from Liluan, Cebu, kay Charlene Baclohan, Ruby Ramos, maraming salamat Jenlyn Ortazon, kay Mika Mamawag, Weng Mags, maraming thank you. J. Rebalios, hello sa Rebalios and Galore family. Hello din sa Galas family, maraming salamat. Alcura Ukit, Jean Salvador, maraming thank you. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, thank you so much po sa pananatili at sa lagi niyong pakikinig dito sa ating program. Ako po si Mama Mia. Hanggang sa susunod nating kwento. Paalam sa inyong lahat. Mwah! I love you all. Bye-bye!